maragabayan kayo sa inyong paglalakbay. Ako si Binibining Tina Pugyao, ang iyong guro. Bago natin simulan ang ating aralin, yung munang ihanda ang Module 9 sa Filipino 8 at ang iyong mga kwaderno at kanula. Sa aralin ito, ating susubukin ang iyong opinyon at pananaw batay sa napakinggang balita. Maaari ka bang tumingin sa iyong paligid? Ano ang iyong nakikita o naobserbahan? Isyong panlipunan ba? O balita patungkol sa pandemya? Alam mo ba na ipapahayag mo ang nilalaman ng iyong isipan sa pamamagitan ng pagkikisalamuha at pagtalakayan sa iyong kapwa? Sige nga, lumapit ka sa mga kasama mo sa bahay at magtanong tungkol sa iba't ibang isyong panlipunan, pang-edukasyon, pang-politika. Natanong mo na ba sila? Alam mo na lumabas ang iba't ibang malabalagay, puro-puro, haka-haka, pero maaari nito ay mga pasubalit naman. Ito ang mga tinatawag nating opinyon o pananaw na mas malakas kaysa sa impormasyon at mas mahina sa positibong kaalaman batay sa obserbasyon. Bago tayo magpatuloy, magbalik-tanaw muna tayo tungkol sa pagkakaiba ng sanhi at bunga. Naalam mo pa ba kung ano ang sanhi at bunga? Ano ang sanhi at bunga? Makakapagbigay ka ba ng halimbawa ng mga ito? Magaling! Ngayon, batid ko ang kayang-kaya mong gawin ang sumusunod na gawain. Gawin natin ang gawain ito patungkol sa sanhi at bunga. Para sa ating panuto, punan ang patlang ng naging sanhi at bunga ng mga sumusunod na pahayag. Piliin sa loob ng kahon ang letra ng iyong kasagutan at isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. A. Nagkaroon ng baha. B. Dahil sa paninigarilyo. C. Kaya natuyo ang utak. D. Gumuho ang gusali. E. Kaya nahulog ito sa kanal. F. Sapagkat siya ay masigasig. G. Kaya pinagpala siya ng Diyos. H. Ang pagkakaisa ng mga kalahok. I. Naging matagumpay ang pagdaraos. J. Maganda ang pamamalakad ni Mayo. Number 1. Hindi makatingin sa dinaraanan ang dalaga, patlang. Ikalawa, patlang dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ikatlo, patlang nasunog ang kanyang baga. Ikaapat, sumunod siya sa kanyang mga magulang, patlang. Ikalima, patlang dahil sa malakas na lindol. Magaling! Panglalang mapagyaman ang iyong kaalaman tungkol sa paksang ating tatalakayin, maghanda ka at pakinggan ang aking babasahin na balita patungkol sa 10M na mawawala ng trabaho hindi lang dahil sa pandemya. Sige, simulan na natin. 10M, mawawala ng trabaho hindi lang dahil sa pandemic. Sa Paul Joris Bondok, Filipino Star ngayon, Hunyo 6, 2020, 12:00 ng umaga. 10 milyong Pilipino ang mawawala ng trabaho, ani Labor Secretary Silvestre Bello III sa Senado. Aabot pa nga sa 15 milyon ang bilang. Dagdag ni Alan Palanjusay ng Associated Labor Unions, yon ay mga manggagawa pa lamang sa bansa mismo. Hindi pa kasama ang marami sa 10 milyong overseas Filipino workers na nagpulusa ngayon. Unang dahilan ay mas sinamaan ng COVID-19 pandemic ang ilang industriya. Lumagapak ang turismo at biyahe, nagsara ang resorts, hotels, tourist spots at travel agencies. Nalupaypay ang airlines at seafarers. Apektado ang restaurant, manukan, babuyan at feeds at gamot sa hayop. Pati rin bus, jeepney, taxi at gasolinahan. Na-lockdown ang barberia, beauty parlors, malls, tindahan ng damit, sapatos at accessories. Walang bumibili o repair ng gadgets, appliances, kotse.
Tinatayang 25 milyong empleyado ang nabawasan ng kita. Mga maling patakaran din ng gobyerno ang dahilan. Ehemplo ang pagbawal sa health workers magtrabaho abroad. Hindi naman sila sapilitang mapapatrabaho sa Department of Health o DOH, lalo't mababa ang sahod at kapos sa personal protective equipment at test kits para sa medical frontliners. Ehemplo pa ang walang aksyon ng National Telecommunication o NTC at Kongreso sa prangkisa ng ABS-CBN. Hindi lang 11,000 empleyado at talents ang nadehado, kundi pati ang supplier, mga kumikita sa gilid ng istasyon at iba pa. Pahirapan sa pagpasok sa trabaho ang labis na alituntunin. Sobrang raketitos para makasakay sa public transport at bawal ang mag-asawa o magkasama sa bahay na magkaangkas sa pribadong sasakyan. Sininghalan pa ng opisyales na magsara na lang ang mga negosyante na hindi makapagbigay ng sasakyan sa empleyado. Nagsara nga ang mga kapos ang kapital pero nagremedyo para makapagpasweldo maski lockdown. Ayon, nabisit at nagsara nga sila. Tinabi na lang ang natitirang puhunan, nadagdagan ang walang trabaho. Naibigan mo ba ang balita? Mahaba ba ito? Marahil nabangot ka sa pakikinig, pero sulit naman ay iyong natutunan. Tama ba? Handa ka na ba para sa susunod na gawain? Tara, simulan na natin! Para sa ating panuto, basahin at unawaing mabuti ang katanungan. Piliin at isulat sa sagutang papel ang letra ng iyong sagot. Para sa unang bilang, bakit maraming mga Pilipino ang nawalan ng hanap buhay ayon sa balita? A. Dahil sa dami ng populasyon sa ating bansa. B. Dahil sa kawalan ng mapaghahanapan ng trabaho. C. Dahil sa kawalan ng pondo. D. Dahil sa pandemyang kumakalat sa mundo. Ikalawang bilang, alin sa sumusunod ang hindi tinalakay sa balita? A. Pandemic. B. Isyong showbiz. C. Patakaran ng gobyerno. D. Mga Pilipinong walang trabaho. Ikatlong bilang, layunin ng balita na patlang. A. Maglahad. B. Maglarawan. C. Magsalaysay. D. Mga tuwiran. Ikaapat na bilang, aling bahagi ng balita ang inilahad ang suliranin? A. Unang talata. B. Pangalawang talata. C. Pangatlong talata. D. Pang-apat na talata. Para sa ikalimang bilang, matapos basahin ang balita, bigay ang iyong opinyon o pananaw sa inilahad na pangyayari. Binabati kita sa iyong tagumpay. Ang pagbabahagi ng kaalaman at damdamin ay mahalaga bilang isang mag-aaral na may pag-alala sa isyu na kinalalagyan o kinakaharap ng ating bayan. Tara, alamin natin ang tungkol sa opinyon at pananaw. Opinyon o pananaw. Ang opinyon o pananaw ay kay Crisel Sicat de Lasa sa kanyang aklat sa pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik ay pahayag na nagpapakita ng preferensiya o ideya batay sa personal na paniniwala at iniisip ng isang tao.
Maaring kakitaan ito ng mga panandang diskurso tulad ng opinion ko, para sa akin, gusto ko, o sa tingin ko. Mula sa sariling palagay, sa nakikita ko, sa pagkiwari ko, sa ganang akin, para sa akin, at kung ako ang tatanungin, na lahat ng ito ay ginagamitan ng pagpapahayag ng pananaw o opinyon ng isang tao. Maaring totoo pero pwedeng pasubali ng iba. Pinaniniwalaan ng opinyon ay mas malakas pa sa impluensya, pero sa positibong kaalaman, mahina ito dahil walang binabantayan katotohanan mula sa pag-aaral, obserbasyon at eksperimento. Narito ang mga halimbawa ng pagpapahayag ng opinyon. Una, kung ako ang tatanungin, mahalaga sa pagkakaibigan ang pagtitiwala sa isa't isa. Ikalawa, sa akin lang, payapa ang buhay ng tao na may takot sa Diyos. Ikatlo, para sa akin, maiwasan sana ang pagtaas ng kaso ng mga nagkakaroon ng sakit ng COVID-19 kung may pag-iingat sana ang mga tao. Ikaapat, sa tingin ko, nakakabagot na ang pagsusuot ng face mask. Ikalima, nakikita ko na nahihirapan na ang ating mga frontliner. Ikaanim, pakiramdam ko mas magaling si Piolo Pascual sa pagkanta. Ikapito, sa palagay ko, makakahanap din tayo ng panlaban sa virus. Ikawalo, sa ganang akin, mas masarap magkaroon ng kapatid na babae. Tiyak na malinaw sa inyo ang lahat ng tawag sa pagpapahayag ng sariling damdamin at isipan hinggil sa mga bagay-bagay, pangyayari o iba pang mga issue na nararapat lamang pagtuunan ng pansin at opinyon o pananaw. Para sa ating panuto, ibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa napapanahong issue o balita na ginagamitan ng panandang diskurso na mababasa sa loob ng kahon. Isulat sa sagutang papel ang iyong opinyon. Para sa unang bilang, huwag titigilan ng mga otoridad sa pagsaway sa mga walang face mask sapagkat napatunayan na ang face mask ang mabisang pananggala sa droplets na may virus. Sa kasalukuyan, marami ang naka-face mask subalit hindi maayos ang pagkakasuot. May nakalitaw ang ilong at ang iba na may nasa dakong pangana. Mayroon din nakasabit na lang sa tainga ang face mask. Para sa ikalawang bilang, matigas ang ulo. Yan ang sinabi ni President Duterte kaya mataas ang kaso ng COVID-19 sa Cebu. Ang tinutukoy niya ay mga Cebuano. Sabi ng Presidente noong Martes, nasa hotspot ang Cebu at patuloy ang pagdami ng kaso ng COVID-19 at iyan ay dahil hindi sumusunod sa utos ang mga Cebuano. Para sa ikatlong bilang, magpapadala ng notice ang Facebook sa mga users nito na nag-like, nag-comment o nag-share ng maling impormasyon tungkol sa Coronavirus Disease 2019. Sa isang post ni Gay Rosen, Beefy Integrity ng Facebook, sinabi nito na patuloy ang mga ginagawa nilang hakbang upang maalis sa FB ang mga maling impormasyon. Pamatiyak kung talagang tutunan mo ang araling ating tinalakay tungkol sa dunya ng pananaw, ating gawin ang susunod na gawain.
minuto sa gawain 4. Gamitin ang mga salitang panandang diskurso na nasa loob ng kahon upang makabuo ng isang opinyon tungkol sa paksa ng pandemyang COVID-19. Narito ang mga panandang diskurso. Una, para sa akin. Ikalawa, sa tingin ko. Ikatlo, gusto ko. Ikaapat, sa opinyon ko. Ikalima, palagay ko. Ika-anim, sa pakiwari ko. Ikapito, sa ganang akin. Ikawalo, kung ako ang tatanungin. Ika-siyam, nakikita ko. Ika-sampo, sa aking palagay. Para sa ikalawang gawain, bumuo ng isang pangungusap na naglalahad ng iyong opinyon sa pahayag. Unang pahayag, ang ina ay ilaw ng tahanan. Ibigay ang inyong opinyon. Ikalawang pahayag, mayaman ang kulturang Pilipino. Ibigay ang iyong opinyon. Ikatlong pahayag, sagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Ibigay ang iyong opinyon. Ikaapat na pahayag, matalino ang mga lalaki. Ano ang iyong opinyon? Ikalima, walang magsasakang mayaman. Ano ang iyong opinyon sa pahayag na ito? Mahusay! Binabati kita dahil malapit mo nang matapos ang ating aralin. Ngayon naman, ating tatayahin ang iyong kaalaman sa nakalipas na aralin. Para sa ating pangbukas na pagtataya, ibigay ang sariling opinyon gamit ang mga panandang diskurso tulad ng sa opinyon ko, para sa akin, gusto ko, o sa tingin ko at sa ganang akin. Una, paglutas ng problema sa basura. Ikalawa, paglobo ng populasyon. Ikatlo, kakulangan ng supply ng tubig at kuryente. Ikaapat, edukasyon sa new normal.